mga kababayan. Kanya-kanyang interest po yan. Unfortunately, interest ng Amerika, binili nila tayo sa mga Espanyol dahil gusto talaga nila ang Pilipinas. Dahil para sila makapasok sa Asia, kinakailangan nila ang Pilipinas. Ito po yung issue ng EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agency, na nasa ilalim ng Mutual Defense Treaty. At kaya nagiging controversial ito dahil nga po sa pinalakas ng Amerika at ng Pilipinas at nagkasundo pa sila na magkakaroon ng patrolya, joint patrol sa West Philippine Sea, ang Estados Unidos at ang Pilipinas para proteksyonan ang karagatan at mga mangingisdang Pilipino na madalas tinataboy ng mga barko ng China. So ngayon na nais nilang burahin ng China bilang isang banta sa kanyang kapangyarihan at kayamanan, gagawin nila yon paano? Sa Pilipinas. Kaya nga nila tayo binili. Huwag niyong kakalimutan, ha? Walang kinalaman to sa pagkakaibigan. Binili tayo dahil gusto nila ng jump-off point para sa Asia. Hanggang ngayon, tinuturing tayong jump-off point. Gumising na kayo. Kaya nga, nagkakaroon ng kung ano-anong propaganda. Meron po talagang propaganda. Pero ang propaganda ay interest ng Pilipino at ang interest ng Amerika nagkakaisa. Hindi po totoo yan. Wala po tayong interest para magpakamatay sa interest ng mga Amerikano. Ang interest po natin, mga lakal at magkaroon ng kapital para magkaroon ng mas maraming hanap buhay dito sa Pilipinas. Kung sino makakabigay niyan, yan po ang dapat nating isulong. Kaya yung malalim na relasyon between Amerika at Pilipinas, pinapalabas ng Chinese government at ng kanilang mga media, social media, sa kanilang mga mamamayan at sa buong mundo na kanilang mga mamamayan na ang Pilipinas ay ibinenta sa Amerika. Maling-mali po yun. Kaya huwag tayong palilang. At pati po yung mga dating kaso, dating issue sa mga Marcos, hinuhukay ng Chinese media at social media. Sinisiraan. Pati yung dating Pangulo matagal nang wala, sinisiraan pa nila. Okay? So grabe po. Okay? So ngayon, nung nagbago ang administrasyon noong 2022, nailagay nga si Pangulong Marcos ng taong bayan, nagbago at dahil pumosisyon na nindigan, ipinaglaban ni Pangulong Marcos ng Military at Department of National Defense ang teritoryo ng ating bansa. At hindi ho ito pwedeng makuha ng kahit sino. Yan ang paninindigan ng gobyerno. Aba, nagalit na ang China. At ngayon ay tuloy-tuloy na yung paninira nila at pinapalabas dahil sa paninindigan ng ating gobyerno sa ating teritoryo, pinapalabas na tayo ay ibinenta na sa Amerika. So malaking panlilin lang ito. Kaya po ito pinapaliwanag, definitely gagamitin ito ng mga pro-China, vlogger at media. Gagamitin ito ng mga puno ay nagmamalasakit sa ating bansa, pero pro-China sila. Yung ginagawa sa China, gagawin din dito sa atin ng kanilang mga supporters at followers. Kasi nga yung global disinformation na naunang sinabi ng Amerika na meron ng ganung ginagawa ang China. Global disinformation. Para linlangin ang buong mundo at paniwalain sa kanilang paniniwala ang China. Meron ng disinformation sila sa iba-ibang lugar sa mundo. Ngayon ang Pilipinas, ganun din. Meron silang kakampi rito, may mga Pilipinong kumampi sa kanila at yung kanilang ginagawa, panlililang nila sa lahat ng mamamayan sa China, Chinese, hindi lang sa kanilang bansa o hindi sa buong mundo, susundan yan ng mga pro-China vlogger at media at political analyst puno na one-sided pabor sa China. Ito pong desisyon ng Pangulo na palalimin ang relasyon sa Amerika ay pabor sa mga Pilipino. Okay? Dahil alam naman natin, at alam niyo lahat, dapat alam niyo, dapat maging open ang lahat ng kaisipan tungkol dito. Hindi pwedeng dahil kayo ay pro-China, China lang kayo. Dahil kayo pro-America, sa Amerika lang. Sino ba ang nakakatulong sa atin? Sa totoo lang. Sino ba ang nambubuli sa Pilipinas? Sa totoo lang.
Kung tulong at pag-uusapan, malaki ang tulong ng Amerika sa Pilipinas sa Mutual Defense Treaty noong araw pa until now. At yung USA, all-weather, tumutulong ang Amerika sa development sa ilalim ng USA sa Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? Ang Pilipinas hindi binubuli ng Amerika. Inuoperan tayo ng iba't ibang mga tulong. Hindi ba? So, kumpara sa China, ano ang China? Sabihin natin, nakakatulong din sa atin. Pero, anong ginagawa naman nila sa mga Pilipino mangingisda sa West Philippine Sea? Di ba madalas tinataboy? Ayaw nga kilalanin ang ating pagkapanalo sa International Court tungkol dyan sa West Philippine Sea. Pinipilit na kanila pa yun, samantalang kaya atin yan. Nasa Palawan lang yan. At Northern at Central Luzon. Bakit inaagaw sa atin? Diba? Kung ano man ang tulong na ibinibigay sa atin, hindi sapat yun para agawin ang teritoryong pag-aari ng Pilipinas na ito'y nasa ilalim ng saligang batas na ipaglalaban ng sino mang pangulo na hindi makuha ng kahit sinong bansa. So kung pambubuli, pang-argabyado, pagtataboy ng mga mangingisdang Pilipino, ang China ang madalas gumagawa nun. Kaya nga, ang China ang isa sa mga tumututol ng pagpapalalim ni Pangulong Marcos ng relasyon sa Amerika. Ano pakaalam ng China sa Pilipinas? Wala. Bakit sila nakikialam? Bakit ang desisyon ng ating Pangulo ay ayaw nila? Nag-aano pa nga sila, nagpapayo-payo pa. Diba? So, hindi tayo makakawala sa pakikipagrelasyon sa Amerika dahil merong Mutual Defense Treaty at merong EDCA. Two, France occupied the Paracels and China, under the Republic of China, the Kuomintang, officially protested and said the Paracels are ours. It's our southernmost territory. The Paracels are very far from Scarborough Shoal. You have to cross the South China Sea to reach Scarborough Shoal to the Spratlys. So China is bound by that declaration, official declaration to the world that their southernmost territory are the Paracels. China claimed these Spratlys and the Scarborough Shoal only in 1947 when it came out with its map. But it did not have a name for Scarborough Shoal. So it's really, their claim is really, really dubious. So what do we do now? We challenge China. Let's go to an arbitral tribunal. Let the arbitral tribunal decide who has sovereignty over Scarborough Shoal, because the UN Charter says all disputes between states must be settled peacefully by negotiation, mediation, or arbitration. We have been talking to China for the longest time over Scarborough Shoal and the Spratlys, and we have not resolved it. So now, we have to challenge China. Yung environmental damage, ang magiging husga lang dyan, pera. Magkano ang naging danyos, no? Kung hindi naman nila kikilalanin niya, anong gagawin mo? Ahabulin mo yung mga assets. Ang problema, bagamat meron tayong convention na New York Convention, i-invoke naman ng China ang kanyang sovereign immunity. Yan po nangyari sa Sabah. Pag-usapan natin ng Sabah. Di ba nanalo ang Sultanate of Sulu? Napakalaki, parang $12 billion ata yun. Ano nangyari? Na-enforce ba nila? Siyempre, linalabanan ng Malaysia sa kahit anong hukuman. To submit the dispute to arbitration, because that's the only solution. When China claimed the West Philippine Sea before 2012, so we said, well, let's go to arbitration. We brought China to arbitration and we won. And we will win this time if we challenge China to bring this issue over the Scarborough Shoal and as well as the Spratlys, as who has sovereignty. We will win that, I'm sure. Nasanay kasi sila. Ito ho yung totoo yan. Okay, magagalit, lalo na po yung mga taga-suporta ni Duterte. Nasanay po ang China nung ang Pangulo ay si Duterte na lahat ng gusto ng China ay kanilang nagagawa sa West Philippine Sea. Kaya puring-puri nila, gustong-gusto nila si Duterte. Parang maswerte sila dahil nagkaroon tayo ng Pangulong Duterte na nagawa ng Chinese government at ng kanilang mamamayan ang kanilang gusto sa West Philippine Sea. Kaya sikat na sikat yung Duterte sa China dahil kakampi. At ang piling ng China, kakampi nila si Duterte o kinakampihan sila.